Sa book of Luke, chapter 19, verse 1, babasahin po natin hanggang verse 10. Verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. Verse 2, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Verse 3, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Verse 4, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Verse 9, and Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Last verse, verse 10, for the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Ako po ay naniniwala na ang aking ituturo po sa inyo ngayong umaga ay ngayon ko palang ipipreach. Sa loob po ng 10 taon o 1 dekada na nagpapastor ako, ngayon ko pa lang po maitatakil ang karakter na ito. At masaya po ako at nagagalak dahil masasabi ko po ito sa buong Sanctified Baptist Church, lalong-lalo na sa mga bagong inilagay dito ng Panginoon. So, simulan na po natin. So, ang ating pong pag-uusapan ay ang karakter na si Zacchaeus. Alam ko po, halos lahat po dito ay pamilyar, maliban doon sa mga bago pa talaga. Si Zacchaeus po ay isang interesting na karakter. Sa Hebrew word, ang pangalang Zacchaeus ay Sakay, which means pure or righteous one. Nga lang, ang pinaka-ironic lang po dito, yung kanyang reputation was the opposite. Kasi kung titignan po natin, mga minamahal, sa verse 7 ng Luke chapter 19, anong nakalagay dyan? And when they saw it, ibig sabihin, yung they, yung buong crowd, yung maraming tao, nakita na pupunta ang Lord Jesus Christ sa bahay ni Zacchaeus, nag-murmur sila. Ano ba yung murmur? Nagreklamo sila. Pero ang pagrereklamo nila hindi malakas, kundi yung bulungan. Alam mo yung nagbubulungan pero hindi mo maintindihan. Pero pinaintindi sa atin ng verse 7. Ano sabi nila? He was gone to be guest with a man that is a sinner. So, ang tanong, bakit yung sinabi ng mga tao, maya-maya, ibigay natin yung pinaka-dahilan. Bakit ganun ang tingin sa kanya? But first, makikita po natin yung location. Saan to nangyari? Malalaman po natin na si Zacchaeus pala ay nakatira sa Jericho. Amen? Sa verse 1 yan.
At hindi lang siya basta ordinaryong mamamayan doon. Ayon sa verse 2, siya po ay mayaman na tao na nakatira sa isang mayaman na city. Kasi dito po nangyayari yung trading. At the same time, ito po yung lungsod na kung saan ginaganap yung tax hub. Dito yung pinakasentro ng singilan ng buwis, mga minamahal. So bakit siya mayaman? Diyan na po papasok yung kanyang occupation o yung kanyang trabaho. Verse 2, makikita po natin, ang sabi diyan, si Zacchaeus daw ay ang chief among the publicans. So ibig sabihin, siya yung pinaka-bossing ng mga tax collector. Para di po kayo malito, yung tax collector at yung publicans, magkaibang term lang, pero same ang trabaho na yan. Okay? Pero, bagamat tax collector at publikano o publican itong si Zacchaeus, hindi po siya ordinaryong ganun lang. Kasi sabi po, siya ay chief tax collector. So, mataas po ang kanyang katukulan sa lahat ng mga nangongolekta ng buwis. Kaya, masasabi natin, he had more power than other publicans. Anong sabi niya sa verse 8? Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. So, hindi lang natin nalaman na meron siyang more power sa other publicans sa verse 8. Pwede din po nating sabihin, dahil sa verse 8 na ito ang pinaka-ebidensya na mas malaki ang kolekta niya. O yung sa mas masakit na salita, mas malaki ang kulimbat niya. Amen? So, bakit ba siya tinawag na sinner na mga tao doon sa tinatawag na verse 7? So, tingnan natin yung pinaka-cultural context o yung background. Alam nyo po, ang Roma ay kumukuha ng mga Hudyo bilang kanilang mga trabahante sa maraming aspeto. Pero isa po sa makikita natin na ginagamit nila yung mga Hudyo sa mga kapwa nito Hudyo, yung tinatawag na mga tax collector. Ito yung pinaka nangongolekta. Nga lang, ang problema sa mga tax collector na ito, may patong. May patong po yung kanilang pangungulekta. Ibig sabihin, may corruption. Hindi sila kumukuha sa taong bayan ng kung ano yung karapat-dapat, yung patas. Yung mga tax collector, tinitignan sila o nakikita sila ng mga kapwa nila Hudyo o ng taong bayan as traitors, cheaters. In short, sa panahon natin, mga korap. So ano yung ginagawa nila? Dumidispal ko sila ng pera. Ayoko pong maging political message po ito Pero makikita nyo po, ang korupsyon ay hindi lang nangyayari sa panahon natin at sa bansang Pilipinas. Kahit sa Bible times, sa panahon ng Panginoong Hesus, nag-exist yan. Bakit? Siyempre, hindi lang naman ngayon na nag-exist ang sin At yung pagiging sinner nating mga tao Kaya matik yan. So, balik tayo sa status ng kanyang buhay. Ayon dito sa background na ito, pwede nating bigyan ng judgment na si Zacchaeus was very rich and became wealthier through extortion and dishonest scales. Pero kahit gaano pa siya kayaman at gaano pa karami ang kanyang kayamanan, siya po ay hated and rejected by his own people. Ano pang pwede nating malaman sa kanya? Alam natin yung physique ni Zacchaeus. Binanggit din naman po dito di ba? Sa verse 3. Ano sabi diyan? And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press. Yung press po diyan, hindi po media yan Yung press diyan is yung tinatawag na crowd.
yung makapal o dami ng tao na nagsisiksikan. Press po ang tawag doon. So, hindi niya po makita ang Panginoon. Bakit? Because he was little of stature. Kaya nga, anong ginawa niya? Sa verse 4, tumakbo siya, nagmadali siya, at nag-climb siya, umakyat siya ng sycamore tree. Para saan? Para makita ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, sobrang liit niya, kahit sobrang taas ng posisyon niya, sa lipunan eh. Itong taong ito, sobrang liit naman na mamamayan. Kaya tumakbo siya at naganap siya ng paraan para makita ang Panginoon at di siya nagkamali. Yung sycamore ang kanyang naging paraan para makita ang Panginoong Hesus. So ano pong makikita natin dito? Sa mga talatang ating binasa, sa Luke chapter 19. Zacchaeus' life, before he met the Lord Jesus Christ, he had much money. So much money. But no respect from the people. And no peace. At syempre, no right standing with God. Kumbaga, kung ilalagay natin sa isang quote, may mga tao na sa sobrang hirap nila, ang meron lang sila pera. Kasi tandaan nyo po, ang respeto, hindi po yan nabibili. Parang mukhang nabili, pero kahit yung mga sinasabi mong nabili mo dahil sa meron ka, deep inside, wala talagang respeto sa iyo yun. At the same time, hindi rin po nabibili o kayang ofera ng kahit gaano kalaking halaga ang peace of mind. Nakukuha nyo po? At syempre, yung pinaka-importante sa lahat, pwedeng marami kang pera. Di lang sa bulsa mo, hindi lang sa isang bank account mo, o kung saan mo man nilalagay yung pera mo, pero yung right standing sa harap ng Lord, hindi mo po mareretoke yun. Kahit palabasin mo pa sa harap ng maraming tao na sumusunod ka sa Panginoon, pero ang Panginoon alam niya yon. Kasi hindi naman po tayo magsasabi kung tayo yung nasa right sa harapan ng Lord. At the end of the day, ang Lord. Kaya nga makikita po yun sa resulta ng buhay natin. Hindi ngayon. Later on. Okay? So, yan ang buhay niya nung hindi niya pa kilala ang Panginoon. Pero, nung na-encounter niya na ang Panginoon, na-encounter niya rin po yung salitang change. So, nung si Jesus po ay nag-pass through sa Jericho, nangyari po ito sa kanyang final journey sa Jerusalem. Ito po yung moment na tinawag siya ng Lord sa verse 5. Na ano, pupunta ako sa bahay mo ngayon at mag-a-abide ako doon. Mag-i-stay daw siya. Kaya ang resulta, yung crowd ay na-shock. Bakit naman siya pupunta sa isang ganyan? Ang tingin nga sa kanila, di ba? Traitor, cheater, masamang tao, extortioner, corrupt, sinner. Kaya kung maaalala nyo po yung isang sinabi ng Panginoon, sino sa dalawa? Yung dalawang nanalangin sa templo, yung Pharisee, tsaka yung publikano. Di ba ang sabi ng publikano, umamin siya, hindi siya makatingala, sinusuntok niya yung dibdib niya. Sabi niya, have mercy on me, a sinner. So, ibig sabihin, kung dun sa kwento na yon, alam ng publikano na sinner siya, tsak alam na alam din ni Zacchaeus kung ano siya. Kasi alam ng taong bayan kung ano sila. Pero ano pong nangyari? He repented. At di na siya basta nag-repent. Alam natin na sumampalataya siya sa Panginoon. Kasi ang bunga po ng repentance at lalong-lalo na ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus ay bagong buhay o binagong buhay ni Kristo. Wala po tayong mai-encounter sa Bible na nag-repent, na save, tapos later on, namuhay sa kasalanan. At ginamit yung grace ng Lord para lisensya sa pamumuhay sa kasalanan. Walang ganon. At ang bilin ng Panginoon sa mga totoo nag-repent,
at lalong-lalo na sa sumampalataya sa Kanya ay ano? Sin no more. Ang sabi po ng Panginoon, inuulit ko, sin no more. Hindi po sin pa more. Magkaiba po yun. At hindi po sasabihin ng Panginoon yon. So, makikita natin, He repented publicly sa verse 8. Why? Kasi, bago pa makapasok ang Panginoong Yesus sa bahay niya, nakapasok na ang Panginoon sa Kanya. Amen? Tignan nyo po, sa verse 6, anong sabi dyan? And He made haste, nung pinababa siya ng Panginoon, and came down, and received Him joyfully. So, yan ang patotoo na tumanggap siya. Receive. Joyfully. Naalala nyo po nung narinig nyo po yung gospel? Hindi pa, nung naunawaan nyo, ang pangtanggap nyo ay meron mga tears of joy. Meron talaga, punong-puno ng joy ang nararamdaman, hindi umiiyak. Pero, masayang-masaya. So, ganun din po si Zacchaeus. So, makikita nyo po yung pattern ng isang sinner saved by grace dito. So, bilang patunay na meron siyang tinanggap joyfully sa puso niya, nagbago siya ng isip, nagbago siya ng aksyon. Anong sabi niya sa verse 8? The half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Sabi niya, kung kailangan kong magbigay sa mga mahirap, magbibigay ako. At kung meron man akong ginawa ng tao ng false accusation, o dinispal ko ng pera, o pinatungan ng extra, o inextortion, o kinurap, ibabalik ko sa kanya ng fourfold. Ibig sabihin, hindi niya lang basta yun ibabalik. Ibabalik niya pa daw ng fourfold. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Kaya anong resulta? Sa verse 9, anong diniklara ng Lord? This day, salvation come to this house. So anong sinasabi niya? Naligtas ang taong ito. Yung nakatira sa bahay na to. Sino yun? Si Zacchaeus. Ang pamagat ko ng mensahe natin ngayong umaga, ngayong Sunday na ito ay live honestly like Zacchaeus. Live honestly like Zacchaeus. Again, ang text natin ay sa Luke chapter 19 at binasa po natin kanina yung verse 1 hanggang 10. Magbigay lang po ako ng konting paunawa sa atin. Yung ganito pong preaching ay bibihira na po marinig kahit saang Christian community, including Baptist people. Hindi na po popular ang pagpipreach about honesty. Pero ako po, I believe, ng taos-puso, kailangan po nating i-preach ito. Kasi ang church po ay hindi po lote at building lamang. Ang church po ay grupo ng mga taong nagkakatipon sa isang lugar na pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus para sa Great Commission. Therefore, kung tayo ay mga stewards, ang sabi sa Bible, kailangan daw masumpungan tayo ang faithful. That's why, kailangan natin i-preach sa sarili natin palagi ang magandang pag-uugali na ito. Bakit? Kasi ang honesty natin, mga minamahal, maniwala kayo't sa hindi, ay nagbibigay po yan ng karangalan sa pangalan ng banal na Diyos natin. Kahit hindi ka na magpaulan ng mga talata, kung makikita ng mga tao na ang buhay mo ay isang malaking honesty at transparency, hindi ka mahihirapang magdala sa mga susunod na panahon ng mga bisita at may mga maliligtas. Kasi kapag hindi po nagtutugma ang labi tsaka buhay o yung bibig at buhay,
lips, and life. Ang nangyayari po, confusion. Wala pong conversion. So gusto ko pong i-preach sa inyo ito kasi sa panahon natin, ang branding ng Christianity, nakahilig na po sa emotions. Mula doon sa kantahan, hanggang doon sa tugtugan, hanggang doon sa mga watered down na mga outlines at sermons at mga conferences. Pero dito sa church na to, kahit maliit tayo, at sana hanggang lumaki tayo, kung bigayaan man tayo ng Panginoon sa ating timeline ng lote at building, at yun naman po talaga ang pinagpe-pray ko at pinagpe-pray natin. Amen? Wag naman po nating makaligtaan sa kabila ng mga magagandang pampisikal na tagumpay. Dapat ko nagtatagumpay din ng Panginoon sa loob natin. Kasi tayo ang church, tayo ang iniligtas. Tayo ang liwanag, hindi yung mga properties. Wala po akong masamang tinapay sa mga meron na. Gusto nga rin nating magkaroon . What I'm trying to say is, wag nating makalimutan yung mga importanteng bagay para magliwanag tayo sa mundong ito. At isa po sa mga magsisindi niyan ay yung salitang honesty. So, point number 1, the dishonest tax collector. Dishonest tax collector. So may kita nyo po yung ating tinatawag na point number 1. Very self-explanatory na. Alam natin kung sino yan. Si Zacchaeus yan, bago niya makilala si Jesus na kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. So tingnan natin mga minamahal yung konteksto. Ang mga tax collector na gaya ni Zacchaeus sa kanyang panahon sa Israel ay hindi po marangal na trabaho. Ito po ay dinidespise ng taong bayan. Kasi nga naman, itong mga tax collector na ito, they collected taxes na nga para sa Rome na umaalipin sa kanila, nakukuha pa nilang kumuha din ng extra. Kumbaga nahihirapan na nga sila sa mga taga-Roma, pinapahirapan pa sila ng sarili nilang kababayan na Hudyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanila. Kaya nga po alam natin kung bakit sabi sa verse 2 ng Luke chapter 19, si Zacchaeus ay mayaman talaga. Kasi po, no-brainer naman po. Paano di kaya yaman? Diba? Open secret Open secret siya doon sa kanya mga unjust practices Ano yon? Corruption. Si Zacchaeus, at gaya po ng ibang mga tax collector, ang mga tao sa kanya ay matabang. Galit. Rejected sila ng marami. To the point, ang tingin na talaga sa kanila, hindi na lang basta panglupang korap. Ang tingin sa kanila, yung mga taong pupunta at deserving pumunta sa impyerno. Anong tawag doon? Sinner. Kumbaga, pag tax collector ka nung time nila, sinusuka ka. Sinusuka ka ng mga kababayan mo. Kasi ang tingin nila sa'yo, isa kang traidor, na mandaraya, na sana mamatay na at sunugin ng walang hanggan sa impyerno, na marahil yun din na nararamdaman ng maraming Pilipino ngayon. Lalo na kapag lumalakas yung ambon. Okay? Wala po akong ibig sabihin doon sinasabi ko lang yung pagkakapareho ng pakiramdam ng mga tao noon na naaapektuhan sa korupsyon. Pero, sa kabila nun, ang Lord Jesus Christ, pinili pa rin pong magstay sa kanyang bahay. Kaya nga sabi ko sa inyo, nasyak ang crowd, di ba? Nakita natin yun. Mula sa verse 5 hanggang verse 7. We all know that dishonesty is what? It is the twisting of truth. Kapag may dishonesty, matik may taking of what is not yours. Kapag dishonest ang isang person at ang practice niya sa kanyang buhay,
ay dishonesty, ang gusto mo niyan is magain o makuha yung pag-aari ng iba, yung expense ng iba. So anong makikita nating resulta dito? Wala kang ibang aasahang resulta dito kundi isi-separate ka niyan sa mga kapwa mo tao. At yung mga kapwa mo tao ay kusang magse-separate sa'yo. Kasi nandidiri sila sa mga ginagawa mong mali. At kung yung kapwa-tao mo ganon, tingin mo, yung banal na Diyos, iko-close ka? Siyempre, hindi. Nga lang, may dahilan kung bakit lumapag o pumasok o nagstay ang Panginoon sa bahay niya. Kasi kwentong kaligtasan po ito. Pero, bagamat ang pinaka-konteksto ay umiikot sa gospel o salvation, pero meron po itong tinuturo sa atin about honesty na dapat makikita sa mga totoong tumanggap ng gospel ni Kristo. Ang ugat po ng dishonesty sa kwentong ito at iba pa ay makikita po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil. Marami pa pong sinabi dyan sa verse na yan. Pero yun lang po ang gusto kong kunin ngayong umaga. Ang pinaka-ugat po ng dishonesty ni Zacchaeus at ng iba pang tax collector ay walang iba kundi pag-ibig. Pag-ibig sa pera. Hindi po yung pera ang ugat ng kasamaan. Wala pong kakayahan ang pera gumawa ng kasamaan o kasalanan. Ang problema po, yung puso nating mga makasalanan. Iniibig ang pera. So anong ibig sabihin ng love dyan? Hindi po yan yung malinis na pag-ibig. Hindi po yan agape, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon na unconditional. Yung pag-ibig po dyan is yung tinatawag na kasakiman. So pag pinababaw po natin sa pinakatamang term, itong talatang ito, ang kasakiman sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. So nilalabag po nito yung ikasampung utos, huwag kang maging sakim, thou shalt not covet. Kaya po yung may mga struggle dito pagdating sa pera ha. Baka akala mo madamot ka lang, akala mo stingy ka lang. Yung may mga problema dito sa giving, hirap magbigay, pero kayang bumili palagi ng mga mamahalin sa sarili, ay may problema ka. Ma-question sa mga bagay na bigayan para sa gawain ng Panginoon, pero walang question kung want ba o need ba talaga yung mga pinagbibili at nilalagay sa sarili. Nakakatakot yan. Merong binhi. Pag pinabayaan natin yan, uugat yan, tutubo yan. Greed or love of money and fear of man more than fear of God ang nangyari po kay Zacchaeus at marami pang publikano. Dahil makasalanan sila, makasarili yan. Self-centered yan. Pag self-centered, may greediness yan. May kasakiman sa maraming bagay yan, including money. At kapag ganyan po, tapos unsaved, walang banal na Diyos sa buhay niya, walang Jesus Christ, ang takot niyan hindi sa Diyos, sa ibang bagay. Lalapag din po sa tinatawag na daungan ng takot sa tao. At si Zacchaeus po, takot siya sa mga bossing niya sa Roma kasi alam niya gagawin sa kanya. Pag di siya sumunod pwede siyang ibilanggo at patayin. So makikita niyo po yung sitwasyon niya bilang makasalanan at bilang mamamayan. So, pero sa kabila ng yon, mga minamahal, dahil dishonest tax collector, ang point number 1 natin, pinag-uusapan natin is yung dishonesty na dapat hindi makita sa atin. Tandaan niyo po, kapag nagsama-sama po lahat ng factors na sinabi ko, talagang magiging masamang tao ka. Pero ito lang bago ka dumispalko, bago ka mag-under the table, lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho dito, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo, pero alam ko na ang mensahe ko ay hindi aksidente. At clear ang conscience ko na walang nag-report sa akin sa inyo
Dahil hindi naman ako nagtatrabaho sa pinagtatrabahuan nyo. Okay? Pero gusto ko po makita nyo at i-take to personal ito. Napaalala, reminder, at the same time, warning para may bigat. Tandaan nyo po wealth gained by fraud brings guilt, shame, broken relationships, and spiritual emptiness. Inuulit ko po, bago nyo po tanggapin yung mga inaabot sa inyo, o kaya, bago nyo lagyan ng patong yung dapat hindi nyo pinapatungan na mga presyo at halaga, ito lang gusto kong sabihin, wealth gained by fraud brings guilt, shame, broken relationships, and spiritual emptiness. Ang kayamanan na nakuha sa fraud. Ano yung ibig sabihin ng fraud? Pangdaraya. O kayamanan na nakuha sa kasinungalingan o pagsisinungaling. May kabuntot yan. Pero hindi habagat. Ang kabuntot yan ay guilt. Ibig sabihin, kawalan ng kapayapaan. Kaya wag ho kayong maniniwala sa mga dumidispalko ng pera, mga nangungurap. Pag nakita nyo sila sa social media na parang ansaya-saya, wag ho kayong maniwala dyan. Hindi nakakatulog ng maimbing ang mga yan. Handaan nyo po yan. Shame. Ang shame po o kahihiyan, kahit kuskusin mo ng kuskusin ng mamahaling sabon, ang balat mo, hindi babango ang sarili mo sa'yo. Broken relationships. Tignan nyo po, yung mga nag-gain ng wealth sa tinatawag na fraud o pandaraya o kasinungalingan, most sa kanila, wasak ang marriage, malayo ang loob ng kanilang mga anak. Yes, meron silang naggagandahang bahay, pero wala silang matinong family. Ano pa makikita natin sa broken relationships? Walang matibay na friendship. Pabago-bago ng mga kaibigan yan. Kaibigan ngayon, bukas kalaban. Nangyari po yan. Lalo kapag korap ka, kasi tinitignan mo pag mukhang malapit na matapos yung termino niya, kailangan lumipat na ako ng partido. Parang ganyan. Nagigets nyo po. So, paano ka magkakaroon ng peace doon, di ba? Spiritual emptiness. Alam mo na ito. Ito, self-explanatory na to. Siyempre, pag gumagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo tao, alam mo naman ang bilin ng Biblia, di ba? Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Pag mamahal ba sa kapitbahay, yung kinukuha mo, yung para sa kanya, yun ay pagnanakaw. Panglalamang. So, sa tuwing makakarinig ka ng ganitong mga preaching at bubuksan mo yung Bible mo, hindi ka matatahimik nun. Tandaan niyo po, Proverbs 11 verse 1, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Inuulit ko po, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. So, paliwanag po natin yung talatang yan. Para yung mga nag-aaral pa lang, maintindihan nila yung halaga ng honesty at yung panganib ng dishonesty sa harapan ng Panginoon. At doon naman sa mga nagtatrabaho, hindi ko alam, baka meron kayong mga temptations, struggles kayo, baka maging answered prayer kayo dito para maiwas po kayo sa pagkakasala sa Panginoon at kapwa-tao. Simulan natin. Anong ibig sabihin sa Proverbs 11 verse 1 ng false balance? Pag sinabi yung false balance, dishonest na scale, dishonest na weight. Kumbaga pag pumunta ka ng palengke, may daya yung timbangan. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya sisingilin ka sa presyo na hindi naman tama. Nakukuha nyo ho? Ginagamit po itong false balance na ito,
Itong dishonest scale na to o weights na to, yung sinasabi ko para mas maintindihan nyo, yung timbangan sa palengke, parang ganyan, hindi po para i-express yung pagmamahal sa kapwa-tao. Ginagamit po yan para ano? To cheat buyers. To take more money. So, panggugulang po ito ha. So, sumisimbolo po ito saan? Pandaraya. Hindi pagiging patas. Hindi po ito marangal na pagkita ng pera. Ito po ay maling paraan ng pagkita ng pera. Mali sa mata ng tao. At ngayon, nakikita natin sa Proverbs 11, verse 1, maling-mali sa harapan ng Diyos. At di lang basta mali. Tinawag niya tong abomination. Kasi po, mga minamahal, bago tayo pumunta doon sa word na abomination, back then, yung mga merchants, gumagamit po sila ng bato bilang weight doon sa tinatawag na scales. So, a false balance meant tampering to cheat. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, yun po ang ginagawa nila, Zacchaeus at ng mga hawak niyang publikano. Kasi nga siya yung pinaka-bossing nila eh. So, ano to? Pag didispal ko, pag nanakaw, overcharging. At kapag ganito daw ang practice mo, o kahit practice ko, abomination daw yan sa harapan ng Lord. Hindi lang siya basta wrongdoing o maling gawain. Ano daw yan? Abomination, kasuklam-suklam. It is something that God hates and rejects. So, hindi niya yan matatanggap. Kaya po yung mga nag-o-offering nang galing sa nakaw, galing sa tinatawag na dispalko, galing sa under the table, suhol, bribery. At kung businessman ka, businesswoman ka, overcharging ka, hindi tinatanggap ng Lord yan. Amen. Siguro tinanggap nung offering basket, tinanggap ni pastor, dahil hindi naman sila all-knowing, hindi nila alam, pero maniwala ka sa akin kung matino yung man of God at yung church na yon, hindi rin nila yan tatanggapin, itatapon nila yan sa mukha mo. Pero sinasabi ko po sa inyo offensive, kasalanan, yung ganito sa harapan ng Panginoon. Kaya wag na po kayong mag-offering ng galing dyan. Yung iba pinapaganda pa eh. Ano lang yan? Regalo lang sa akin. Basahin nyo po kung anong kalagayan ng gifts sa Bible. Anong sabi? Wag daw tatanggap ng gifts. Pag magtatrabaho ka, trabaho lang. Why? Kasi bubulagin tayo niyan. Hindi lang kayo tayo. Lahat po tayo. Pero ano sabi niya dyan? Yung just wait. May binigay ang Panginoon eh. Hindi po yung basta maghintay Ibig ko po sabihin doon, mamaya, opo, pastor, naghihintay po talaga ako. Huwag ka maghintay ng abot. Ang sinasabi ko po, just, patas, matuwid, wait. Ibig sabihin, yung pinanggalingan ng kita mo, nung halaga, galing sa tama. So, accurate, fair, true yung dealings mo, honest measures. Dapat po yung pinanggagalingan ng ating kinikita. Tsaka ang pangit, di ba? Pinapakain mo sa asawa mo at anak mo galing sa illegal, galing sa nakaw. Kahit anong paraan pa yan na nakaw. Ang nakaw, kahit iba-ibay mo ang term o names, nakaw pa rin yun. Sa Makatwid, ayon sa Proverbs 11:1, kung susumahin natin, God hates dishonesty. God hates fraud. God hates unfair gain in business. Ayaw niya ng ng sobrang laking patong pag nagnenegosyo ka. Imbis na makatulong ka dun sa iba, nanggugulang ka. God hates yung tinatawag na unfair na pagtatrabaho. Sumasahod ka, pinapasahod ka, nagta-time in ka, pero ghost employee ka. Ay, wag niyo gawin yan Kapag pinasok kayo sa trabaho, pumasok kayo sa trabaho.
Nandun kayo para magtrabaho. Huwag po kayong magpapa-time in tapos wala po pala kayo. Naka-time in ka, pero nasa Boracay ka, ang tindi. Mali po yung ganyan, ha? Dapat po lahat ng mga dealings natin totoo. Honest. Merong tinatawag na fairness. In short, merong integrity. Because honesty, nakaka-please po yan sa Lord. Again, kung may makakarinig po sa akin na mga pastor, ewan ko ha, o kahit mga Kristiyano, baka sabihin, napaka-self-righteous mo naman, napaka-holier than thou mo naman, napaka-legalist mo naman. Alam nyo po, ang salita ng Diyos, isa sa mga title niya ay law. So, tinuturuan tayo ng Proverbs 11:1 kung ano yung legal sa harap ng Lord. Ngayon, kung tatawagin ako ng mga makakarinig nito at guilty sa ganitong kasalanan, na legalist ako, yayakapin ko pong buong buo yun. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon, doon tayo sa legal. Hindi lang sa harap ng tao, doon sa harap ng Diyos natin mismo. Amen. Di ba? Ba't pa tayo nagpaka-Christian? Ba't pa tayo nagpaka-pastor? Ba't pa tayo nagsisimba? Hindi pa rin pala tayo gagawa ng legal. Ayon dun sa legal na batas ng Diyos. Amen? Kung meron man po kayong makasabat na Christian din naman kami, pero maintindihan naman ng Lord. Tapos ikaw, nanindigan ka sa conviction na tinuro natin ngayong umaga, tapos tinawag ka, chinismis ka. At sinasabi, masyadong legalist yan. Pinaparinggan ka pa sa Facebook, legalist ka. Huwag kang magalit kasi ginagawa mo kung ano yung legal. Nakukuha nyo ho? So, gusto ko lang pong sabihin bagamat ang sinasabi dito yung mga scales ay madaya sa panahon nila Zacchaeus, kaya po abomination to sa harapan ng Lord kasi it covers lying. Amen? Amen. It's hiding the truth. At the same time, stealing. At saka yung tinatawag na ini-exploit mo yung mga tao kasi di nila alam. Imbis na tulungan mo, sinasamantala mo, exploitation yon. Ano yon? Taking advantage. Mga kapatid, yan yung mga practices na hindi dapat makita kay pastor, sa mga preacher dito, sa mga staff, sa young people, working man, o studying pa rin, o kahit kaninong miyembrong narito. May aral man yan o professionals. Hindi ho dapat makita sa atin yan, tatakip tayo ng kasalanan, nagsisinungaling tayo. Tinatago natin yung tinatawag na key facts doon sa truth para makapagnakaw, para makapag-take advantage. Huwag niyo pong gawin yan, Kasi lahat po yan pasok sa isang salita, korupsyon. Pasok sa isang salita, kasalanan po yan. Yung salitang dispalko, o sa English word, embezzlement. Sabi ko, ano bang English ng word na dispalko? Curious ako, hindi ko alam yun pero lagi ko naririnig. Embezzlement. Pag sinabi yung dispalko o embezzlement, ito po yung pagbubulsa o maling paggamit ng perang ipinagkatiwala sa iyo. So, kitang-kita natin, guilty si Zacchaeus doon. At hindi po tayo dapat maging guilty doon. Dapat po iwasan natin yon. Kasi nga, yun yung buhay ni Zacchaeus na bago niya makilala ang Panginoon. Ngayon, kung Kristiyano ka na, kilala mo na ang Panginoon, tapos ang tapang ng apog mo, tapos yung word na audacity, naka-caps lock lahat, bawat letra, kilabutan ka sa sarili mo. Meron kang false balance dyan. Pasok po dito yung mga employee ng kumpanya. Sa paanong paraan? Dinidispalko mo yung pondo ng kumpanya. Hindi po dapat ganon. Kaya pag merong bumulong sa inyo na senior nyo, kahit gaano pagagandahin yung terms, pero dispalko ng pera yon. Ano yung English? Hirap Embezzlement. Dapat walang settlement na mangyari. Huwag po kayong mag-settle sa ganon. Huwag nyo pong sakyan yung ganon. Kasama rin po dyan kung nagtatrabaho po kayo sa kumpanya. Yung perang dapat ibabayad sa supplier, pero binubulsa mo. O kaya pinapatungan mo para meron ka ibulsa.
Yan po ang buhay ni Zacchaeus at ng iba pang publikano. Yan ang buhay ni Zacchaeus nung wala pang Jesus Christ. May Jesus Christ ka na eh. So wag po natin niyang gawin. Paano naman yung mga nandoon sa government? Syempre, pasok din po sila dyan. Pondo ng bayan. Tandaan niyo po, isa sa institution na tinayo ng Panginoon is government. So, paano natin ipapaliwanag yun? Ito yung imbis gamitin yung pera ng bayan para sa bayan, para sa ikagaganda ng kalagayan ng taong bayan, na uuwi po sa personal na bank account. Ibig sabihin, ang opisyal o government employee na kumukuha ng pondo para sa kalsada at para sa baha, amen? O para sa kahit anong dapat ipagawa para sa kapakinabangan ng taong bayan, tapos ginamit mo sa negosyo mo, pinambili mo ng property, tapos hindi naman pala natuloy yung proyekto, nagpapagawa ng tulay, wala namang ilog. Nangyayari ho yan, tumatawa kayo, pero nangyayari ho yan. Yang proyekto na yan ay hindi proyekto sa harapan ng Panginoon. Yan po ay abomination sa mata ng Panginoon. Tipong kinuha yung pondo. Ito, nangyayari po to ha. Di ba sa government, meron tinatawag na health department? Dapat libre yung mga gamot. At makarating talaga sa mga may sakit. Pero, ang nangyayari po, nakakarating sa mga kamag-anak lang. Sa mga kamag-anak lang nung nakaupo, sa mga kamag-anak lang nung malakas na nakaupo, sa mga empleyado, basta may koneksyon, doon na pupunta. Ano po yan ha? Hindi po gusto ng Panginoon yan. Kaya kung kayo po nagtatrabaho, tapos may same na galawan na ganyan, kahit hindi pa sa government, kasalanan po yan. Yan yung dating buhay ni Zacchaeus na korupsyon. Na ano sabi niya, kung meron man akong naatraso na ibang tao sa korupsyon ko, ibabalik niya daw ng fourfold. Bilang patunay na nagrepent siya. At ang Panginoon na ng buhay niya ay ang Lord Jesus Christ. For example, nagbigay ng budget, pambili ng gamot para sa health department. Pero yung kalahati, binulsa. Ganun pa rin yun. Kasi dapat yung buong budget, kung saan napagmitingan dapat pumunta, doon dapat pumunta yun. Di ba? Kahit sabihin pa natin na ibibili ng 10 tiki-tiki, ang binili lang, siyam. Ganun pa rin yun. May ninakaw pa rin na isa. Kasi ang corruption po ay hindi nakabase sa laki ng ninakaw at konti lang na ninakaw. Hindi po yan nakabase sa halatang halata ba o medyo hindi halata. Mahalata man o hindi, corruption yan, kasalanan yan. Sinabi na nga natin at pinipreach natin, nasa Bible, walang malaki at maliit na kasalanan. Isipin mo, di ba yung pagpatay sa tao, garapalan yon sa mata ng mga kapwa-tao natin. Yung pagsisinungaling, parang, wala lang naman to little white lies lang naman to Pero pag tinignan mo sa Revelation 21:8, both ng mamamatay tao at sinungaling pupunta sa impyerno. Paano mo yun i-apply ngayon sa usapin natin? Yung malaking nakaw at yung maliit na nakaw, nakaw pa rin yun. False balance pa rin yun. Diba? Lantaran man yung pagnanakaw, o tago, o marunong magdala. Pagnanakaw pa rin yun. Dapat ang nakikinabang doon, taong bayan. Kaya nga galit yung taong bayan kay Zacchaeus Nakukuha nyo ho? Kaya po yung mga ghost employees, ghost projects, pinapasakod, naglaan ng pondo sa proyekto, pero wala naman talagang pumapasok at wala naman talagang naitayo. Ako na po nagsasabi sa inyo, ayon sa Bible, yan po ay 100%, absolutely, definitely, abomination, kasalanan. Lahat po yan ay nagre-represent sa buhay ni Zacchaeus dati. Naningil siya ng buwis, ng sobra-sobra, dispalko, dumispalko na, tapos yung dispalko niya, sobra-sobra din. Ito ay sobra-sobrang korupsyon, sobra-sobrang pandaraya,
Sa timbangan, mga minamahal, nakita nyo naman sa balita, di ba? Nagwawala yung mga kababayan natin. Nung nakita nila na yung ibang mga politicians na nangungurakot, yung mga anak, panay ang travel. Punta rito, punta doon, punta dyan. Pakita ng relo, pakita ng bag, pakita ng damit. Outfit of the day. Hindi po ito patama. Ang sinasabi ko po, kung ano yung hindi tama. Na dapat hindi tayo ma-involve. Mamaya, pagpalain ng Lord ang buhay mo. Tas hindi ka makontento sa matuwid na balanse ng Panginoon. Maanod tayo. Wag naman po, ha? So, tanggap man o nakikinabang ang grupo, pagkakaibigan, pamilya, angkan, ang dispalko, ang korupsyon, malaki man yan sa harapan ng tao o hindi, lantaran man o simplihan ng nakaw o abutan o paglalagay sa bank account, sa mata ng Diyos, same lang yan. Tandaan nyo po ang tagapagtanggol ng mga mahirap ay ang banal na Diyos. Sisingilin niya yan, malaki man o maliit, yung kinulimbat po. At bilang anak ng Diyos, dapat ang spirito natin, nakaside tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakaside sa dark side. Okay? Amen. So, sa mata ng Diyos, sa mata ng taong bayan po, kasuklam-suklam yung pagdidispal ko ng pera. Lalo pag nalaman na nila, lalo pag nalantad ka, babakat yan sa'yo. At kung hindi ka man lumantad, which is imposible hindi ka lalantad someday, may naghihintay sa'yo sa kabila. Amen. Minsan natatakot tayong humarap sa accountability sa mga tao, pero hindi tayo natatakot haharap tayo sa Panginoon. Takot ka sa taong bayan. Tapos sasabihin mo, pupunta ako sa langit kong bayan. Naku! You will give an account. Pagsusulit. Tsaka naniniwala ako, pag anak ka ng Diyos, naggaganto ka, makakatikim ka. Paano kung hindi makatikim? Di apoy ang matitikman. Ganun lang naman po yan. Pag nakikita mo, tumatagal yung isang tao, kakilala mo, sa pagdispalko ng pera, korupsyon, tapos walang nangyayari, tumatanda siya na parang wala, kabahan ka for him, for her. Kasi kapag anak ng Diyos, imposibleng hindi ka maaksidente, imposibleng hindi ka dapuan ng matinding sakit. Para baguhin ng Panginoon yung isip mo. Kasi yun na yung mga warning signs ng Lord. Tigil mo na yan, sobra ka na. Tagal ko na nagtitimpi sa'yo, parang ganyan. Yung grace at mercy ko at kindness ko, ina-abuse mo na, na-exploit na, na-frustrate na yung grasya. Pero kapag walang ganyan, ayoko pong kumatol kanino man. Pero alam na alam po nating mga ligtas, biblically based, kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya pag sinasabi natin mananampalataya tayo, tiyakin natin. Maraming nag-hide ng sin. Maraming nagja-justify ng sin. Anong linya ka ng mga dishonest? Everyone does it. Hindi porket everyone does it, okay na rin sa Lord. Tandaan niyo po, nakikita ng Panginoon, kahit sikreto yan Kaya nga sabi ko sa inyo kahit lantaran pa sa harapan ng tao, o kahit tagong-tago sa harap ng mga tao, parang sikretong-sikreto talaga. Tandaan niyo po, ang sabi sa Numbers chapter 32 verse 23, be sure. Bakit? Kasi your sin will find you out. True success and peace cannot come from unrighteous gain. Zacchaeus realized he was spiritually poor despite his riches. Sana ko, wag nang umabot sa punto na tayo ma-realize din natin ang ganon. Lalo na kapag may paluan na. Yung buhay ni Zacchaeus, bago niya makilala ang Panginoon, meron siyang pera. Marami siyang pera. Pero wala siyang matinong standing sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Walang respeto ang tao sa kanya. Hindi na o-honor sa buhay niya ang Panginoon. Kaya nga ako, ang gusto kong maging tanong natin sa ating mga sarili. Paano ko ba gusto magtagumpay financially?
Sa malinis ba na paraan o sa maruming paraan? Ito yan para masagot. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang bagtasin yung marangal na paraan na nilalapag ng Diyos sa'yo? O ang gusto mo, tagumpay na maraming shortcuts? Kasi kapag maraming shortcuts, marami ka ring cut na kukunin na hindi mo dapat parte. Now, kung nandyan ka na, kumikita ka ng pera, dapat mong isaisip at isapuso, dapat nating bigyan ng konsiderasyon ito. Am I justifying shortcuts? Siguro wala ka pa sa peak ng tagumpay o apex ng tinatawag na financial freedom mo. Pero the question is, am I justifying shortcuts, cheating, or hiding the truth to get ahead? Kasi dyan po yan malalaman eh. Kung ano ka magiging kapag meron ka na. Kung ngayong wala ka pa lang, binibigyan mo ng justification, yung mga shortcuts gaya ng cheating, pagtatago ng katotohanan, magiging ikaw si Zacchaeus nung hindi niya pakilala ang Panginoon. Magiging masamang tao ka. Gagawin mo ng masama ang kapwa mo. Nanakawan mo sila. Gugulangan mo sila. Sa ngalan ng ng pag-ibig sa pera. Kaya kung kayo po, meron kayo nakikitang korupsyon, tapos nagbibigay kayo ng justification, kesyo ganyan, kesyo ganon, delikado ka. Delikado ka. Alam ni Satan kung saan ka kakalabitin at kung paano. Kaya itapon na po natin yan, ha? Tignan nyo po. Sa Jeremiah chapter 22, verse 13, Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong, and useth his neighbor's service without wages, and give him not for his work. So merong woe. Ang isang tao na nagpapatayo ng bahay niya galing sa pera o kayamanan na unrighteous ang paraan. Kahit gaano pa karami ang chambers niyan, kwarto o silid niyan, mali daw yan sa harapan ng Panginoon. At kung ikaw naman ay kagaya din ng iba na medyo may gulang, na nagtatrabaho ko yung isang tao sa'yo pero hindi ka nagpapasakod ng tama sa trinabaho niya, sabi ng Panginoon, wow! Mga kapatid, masdan niyo po. Ito po, naging practice namin mag-asawa. Kapag merong mga gumagawa sa amin ng pabor, minsan ayaw nilang magpabayad, pero not all the time, ganun po kami. Binibigay po namin, pag nakita namin, kailangan bigyan ito. Kahit ayaw nilang tanggapin. Why? Hindi porkit kapatid mo, magkapatid naman tayo eh. Ano ka na lang, tangka na lang, tsaka tasty, na walang palaman, okay na yon. Ay, hindi po. Tininabaho yung yung tinatawag na kuryente mo, yung linings. Diba? Kung kaya mong magbigay, ibigay mo. Ngayon, kung ayaw niyang tanggapin bilang bayad, love gift, appreciation sa ginawa niyo sa'yo bilang kapatid. Lalo, hindi kanya siningil lang mahal, di ba? Gawin niyo po yun. Huwag po palagi ang intensyon. Kasi makakalibre ako kay brother, makakalibre ako kay sister. Verso. Ang tawag doon, panggugulang, pananamantala. Amen? So, tandaan nyo mga Kristiyano, God values integrity more than profit. Inuulit ko po, God values integrity more than profit. Kaya po, yung integrity, i-value rin natin sa ating mga sarili. Huwag puro pagkita lang ng pera. Proverbs 16:11. Ano hong nakalagay? A just weight and balance are the Lord's. All the weights of the bag are His work. So, kapag patas ka lumaban, nasa legal ka, kahit sabihin mong hindi ka kumikita kagad ng malakihan, kahit taon pa yan, ang tinagal, basta may integrity, binavalue ng Lord yan. Amen. Tsaka mahirap po,
patotohanan na blessing ang galing sa masama. Huwag niyo hong gawin yun. Yung nagte-testimony kayo na blessing to ng Lord, pero alam na alam mo deep inside, galing sa pagdanakaw, galing sa dishonesty mo. Do not be deceived, mga minamahal. Huwag po tayong padaya. Dishonesty always costs more than it gains. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, anong sabi ng Bible? That shall he also reap. Aanihin mo yan. Kaya, reconsider, mga minamahal, reconsider tayo. Lahat tayo. Examine natin yung dealings natin, ha? Yung dealings natin sa work natin. Yung dealings natin kung paano tayo nag-earn ng money. Yung dealings natin sa ating words. Kasi malaki ang ganap ng words sa pagbebentahin natin. Kung ito ba ay matapat o meron nang nangyayaring exploitation, cheating, o pagte-take advantage. Tapos, tignan din po natin, examine din natin yung dealings natin sa ating commitments sa Panginoon. Yung hinuhulog ko ba na tithe? Yung hinuhulog ko ba na offering? Yung hinuhulog ko ba para sa aming tinatawag na pambili ng lote at building ay galing sa marangal at malinis na paraan? Kasi kung dispalko po at galing po sa korupsyon, ang may advice po sa atin ng Bible, wag mo nang ihulog yan. Kasi in the first place, hindi dapat nasa bulsa mo yan. Gayahin mo si Zacchaeus, ibalik mo yan. Matatanggal ako sa trabaho, ganun talaga. Alam mong mali yan Alam mong kasalanan yan May konsekwensya talaga. Kaya tanungin natin, dumidispalko ka, kumukorupsyon ka, o bumabribe pa yung iba dito sa atin. Ang tanong dyan, gagawin mo ba yan? Kung ang pastor mo sa church na to, ang Panginoong Hesus, tapos all-knowing siya, magawa mo kaya na ilagay yan sa offering basket? Hindi ba tayo mahihiya? Di ba nakakahiya yun? Yung ikapu mo galing sa pondo ng bayan, yung ikapu mo galing sa tinatawag na kita ng boss mo o ng company nyo, nakakahiya yan. Inuulit ko, sabi nga nila ang mahalaga, hindi mo pinapakain sa kanila, hindi galing sa nakaw. Tandaan nyo po lahat ng binanggit natin, dispalko, korupsyon, o kahit anumang gusto nyong itawag pa dyan, lahat yun nakaw. Baka kala nyo, yung nakaw lang, yung umakyat ka ng bahay ng iba at kumuha ka ng pera o ng hold up ka, nakaw pa rin po yun. Isipin mo, pinapakain mo sa asawa mo, sa mga anak mo, kumakain kayo sa magagarang lugar, pumunta kayo sa mga resort, kumakain kayo ng masarap, galing sa nakaw, nirerespeto ka nila, pero hindi nila alam, magnanakaw ka. Tandaan nyo po, yung false balance, abomination. Kaya i-refuse po natin yung mag-cheat. I-refuse po natin yung mag-lie. I-refuse po natin yung mag-take advantage. Kung meron man po sa atin, sa kalagitnaan natin, kahit ako pa yan, kahit ako na pastor, kailangan ko po mag-repent. Kasi doon na-save po si Zacchaeus, yung po ang patotoo na tumanggap siya sa Panginoon. Mabilis siyang nag-repent. Kaya tayo mga Kristiyano, pag meron tayong ginagawang mali o nakagawa tayo ng mali, dapat tayong mag-repent. At kung hindi ka pa nakakagawa na ito, dapat mag-repent ka, mag-change ka na ng mind mo. Let us all be honest, even when no one is watching. Or, when it costs you money or status. Kahit ano pa yan, kahit ano pang mawala sa atin, ang mahalaga, honest tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Yung storya po ni Zacchaeus ang patunay ng binagong buhay. Kasi yung mga ninakaw niya, give back niya, binalik niya. Fourfold pa. Even when it cost him wealth. Ako, naniniwala ako na nawala yung mataas na status niya sa lipunan kasi naghirap siya. Binalik niya. Isipin mo, ibabalik mo yung pera nila, fourfold, isa-isa. Hihirap ka nun. Magiging ordinaryong tao ka na lang nun. Pero, yun ang epekto ng tinanggap niya na may kagalakan, si Kristo.
nagbago ng isip. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung turo sa repentance at pagsampalataya o yung saving faith. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung turo sa biblical repentance at yung saving faith. Amen? True honesty ay mananatili kahit walang nakatingin. Even if it means losing money, status, or personal gain. Ito po ang nangyari sa buhay ni Zacchaeus, kabuntot ng kaligtasan na galing sa Panginoong Hesus. Ito po yung sandali na dapat po pinipili pa rin natin yung tama at mabuti. Anong dahilan? Dahil po sa malaki nating takot o respeto sa banal nating Diyos. Isipin mo, ang title niya, Faithful God. Doon pala makikita mo ng integrity niya bilang Diyos. So dapat, yun po ang maging pundasyon ng ating honesty. Doon po mabuo yung ating integrity. Amen? Amen. Kasi mahirap po sabihin Kristiyano tayo kapag dishonest tayo. Para makita nila na totoo si Kristo sa buhay natin, isa sa pinaka dapat nating gawin, yung ginawa ni Zacchaeus. Unang hakbang niya sa faith, anong tawag? Honesty. Andito pa rin ho tayo sa mensahe nating pinamagatang, live honestly like Zacchaeus. Inuulit ko po, live honestly like Zacchaeus. At ang text natin ay sa Luke chapter 19, verse 1 hanggang 10. So tapos na po tayo sa ating point number 1. Ano po yon? The dishonest tax collector. So pinag-usapan natin kanina yung buhay ni Zacchaeus before niyang makilala ang Panginoong Hesus na tagapagligtas ng kanyang kaluluwa at Diyos niya. At kinonekta natin sa ngayon tayong ligtas na, gayahin natin siya. Huwag tayong mamuhay sa dishonesty niya nung hindi pa siya ligtas, mamuhay tayo sa honesty kung paano niya pinakita yung kanyang repentance o pagbabago ng isip. So punta na po tayo sa ating point number 2. Ready na po ba kayo? Amen. Point number 2 natin ay the decision to take for Christ. The decision to take for Christ. So, ang focus naman ho natin dito is yung tinatawag na conversion at bagong buhay o new life ni Zacchaeus. Sa Luke chapter 19, verse 1 hanggang 6, anong makikita natin? Sige nga, tignan natin, mga minamahal. Verse 1, Jesus passed through Jericho. Verse 2, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Verse 3, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Verse 4, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. Last verse, verse 6, and he made haste, and came down, and received him joyfully. So anong makikita natin dito? We can see that when the Lord came to Jericho, si Zacchaeus po ay talagang curious at siguro at the same time excited. Sino ba to? Kasi sikat na sikat po ang Lord Jesus Christ dati. Wala naman pong mga cellphone noon na may camera. So yung pangalan na Jesus, putok na putok sa lahat ng lugar sa bansang Israel. Pero marahil hindi niya pa nakikita kung sino ito.
Pero dito sa panahon na ito, naisipan niyang malaman kung sino ba ito. So, tumakbo siya, umakyat siya ng puno na sycamore, at doon po nakita niya ang Panginoon. At the same time, nakita rin siya ng Panginoon. Pinababa siya. At anong sabi? Pupunta ako sa bahay mo. Pansinin niyo po yung verse 8. Anong sabi diyan? The half of my goods I give to the poor. And if I have taken away anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. So ito po yung classic example kapag talagang na-saved ang isang tao. Zacchaeus did not stay in his old ways. He made immediate public change. Isa ko sa naging problema ko dati at struggle ko, yung maling kaisipan. Na hindi naman minamadali yan, unti-unti lang. So anong nangyayari? Yan po ay daya ni Satanas. Mula doon sa ating mga tinatawag na vices, hanggang doon sa ating mga unforgiving heart, yan ang mga palusot natin. So ano nangyayari? Tatagal po ang pagsunod natin sa Panginoon. Pero, bagamat ganyan ang statement ng maraming Kristiyano, unti-unti lang matatanggal yung sigarilyo, unti-unti lang matatanggal yung alak. Hindi naman agad-agad dyan, brother, sister, pastor, yung aming reconciliation o yung pag-aayos ko ng buhay ko, etc., etc. Lahat siyan excuses. Nanggaling na po ako dyan. Ang kailangan mong gawin is ipakita na ligtas ka. Talagang ligtas ka. At kung talaga nga hahakbang ka, ayon sa gusto ng Panginoon, hindi doon sa naiisip mo na gusto mo. So anong ginawa ni Zacchaeus dito? Ano po ang pinapakita sa atin ng banal na kasulatan dito? Hindi siya humingi ng wait lang, sandali lang, intayin mo lang, darating din, Lord. Wala akong ganon. Siya mismo ang nagkusa na kung merong problema, aayusin ko yung mga ginawa kong gusot. Nakuha niyo ho? Kaya nga ang sabi niya dito, Lord, half of my goods, I give to the poor. Verse 7, wala ka naman makikitang inutusan siya, di ba? Sa entrada din ng verse 8, wala ka makikita. Ang entrada ng verse 8 ay, Zacchaeus stood and said unto the Lord, kusa. So makikita mo yung conversion at new life niya. Yung dating nangunguwa, ngayon handa nang magbigay. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo may pagbabago. Hindi pwedeng na-save ka pero walang mababago. At doon sa pagbabago na yon, hindi pwede yung pinipilit ka pa. Ikaw mismo ang magkukusa sa harapan ng Panginoon. Kasi yung po yung nakita natin kay Zacchaeus. Yung old ways niya, hindi niya na pinatagal pa. Anong ginawa niya? Immediately, pinakita niya yung public change na nangyari, una't higit sa lahat, sa loob niya. So meaning, yung kanyang pag-receive sa Panginoon joyfully, hindi lang yon mere profession lang. It means, nung sinabi doon sa talata na ating binasa na, and receive Him joyfully, it means, sinurrender ni Zacchaeus yung buhay niya nung moment na yon. Nag-turn na siya from sin. Inalign niya na po yung kanyang actions sa katotohanan na si Jesus Christ ang Messiah. Kasi nga, ang true faith changes behavior. Hindi po yung true faith makes excuses. So, ang makikita ko natin dito, pag kinonekta natin sa buhay natin, kung talagang ligtas na tayo, meron tayong tinatawag na gagawin. Desisyon na dapat nating i-take para sa Kristo natin. Na siyang nakita natin kay Zacchaeus. Dahil talagang dalisay o tunay, true, yung kanyang faith o pananampalataya, ano na idulot nito sa kanya? Pagbabago sa kanyang behavior. Yung dating sakim, ngayon, handa nang magbigay.
at magpakawala at ibalik pa ito ng sobra-sobra. So yung ganitong pinakita ni Zacchaeus ay nagbubukal sa isang puso na nahipo ng grasya at katotohanan ng Diyos. Sa Psalm 51 verse 6, anong sabi diyan? Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Yan po ang sabi sa Psalm 51:6. So anong ibig sabihin ng talatang ito? Ang ibig sabihin ng talatang ito, dinidesire ng Panginoon sa ating mga ligtas yung ating inward parts. Kasi doon sa pinakaloob natin, walang pagkukunwari. Lahat po ng pagkukunwari ay external. Nagko-cover po tayo, nagmamaskara po tayo. Sinasabi natin, na-overcome ko na tong vices na to, hindi na ako sumasama sa mga tao na to na hindi ko dapat sinasamahan. Sabi ng Bible, wala nang sama ng loob, etc., etc., etc. Yan yung ating mga press release o press releases sa publiko. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang habol ko sa mga tunay na mananampalataya ko. Ang dinidesire ko, yung inward parts mo. Yung nakatago saan? Hidden parts mo. Yun ang gusto kong malaman. Andun ba ko? Andun ba yung wisdom ko? Ang gusto niya, makita sa atin, maging totoo tayo. Tingnan niyo po, si Zacchaeus. He gladly received ang Lord Jesus Christ. Hindi lang sa kanyang bahay, pero sa kanyang buhay. So makikita mo yung inward parts niya, lumabas. Ano yun? Ayoko nang mag-corrupt. Gusto ko nang gamitin itong encounter ko kay Jesus Christ bilang bagong simula na hindi ko kayang ibigay sa sarili ko dati. Maybe, yun talaga ang gustong gawin ni Zacchaeus. At yun ang gustong gawin ng maraming tao Magsimula ulit kaso markado ka sa mga ginawa mong kalokohan sa community nyo, kaya sa family mo, etc., etc. Hindi ko naman alam kung ano yung ginawa nyo. So, wala kang lakas, wala kang power sa sarili mo na mapaghugutan. Pero ngayong ligtas ka na, laging merong bukal ng lakas at power kang paghuhugutan. Pero bago mo mahugot yon, ang sabi ng Panginoon, ibigay mo muna yung dinidesire ko sa'yo. Amin na yung inward parts mo. Amin na yung hidden parts mo. Pakita mo sa akin at makikita mo yung wisdom na kaya kong gawin sa buhay mo. Kaya ako nang makita ng Lord, si Zacchaeus, anong sabi niya sa verse 9? This day is salvation come to this house. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Ang ibig niya sabihin doon, nakita niya yung inward parts, yung hidden parts na hindi nakikita ng maraming tao sa chief tax collector na ito. Ang nakikita sa kanya, sinner Pero ang nakikita ng Panginoong Hesus sa kanya, sumampalataya, nagrepent, na makasalanan. Ang nakikita na sa kanya, sinners saved by grace. Kaya nga ang sabi, di ba? For as much he is also a son of Abraham. Alam nyo naman kung nasan si Abraham ngayon. Di ba nasa heaven? Ibig sabihin, indirectly sinasabi na ng Lord, na totoong faith sa akin ng taong ito. Tagalangit to. Nagagets niyo yung point ng Panginoon dito? So, ibig sabihin yung pagbibigay ni Zacchaeus at pagbabalik ng fourfold, hindi yun pakitang tao. Tandaan niyo po nakikita ni Jesus Christ ang puso ng tao kasi Diyos na nagkatawang tao siya. Kaya nga, siya na mismo ang nagdeklara. Anong diniklara niya? Sa bahay na to, dumating ang kaligtasan. Sino naligtas? Yung bahay? Siyempre yung tao. Sino yung tao doon? Yung nagpatuloy? Si Zacchaeus. So, makikita po natin, yung this day, salvation come to this house. Dito sinasabi na ng Lord Jesus Christ, talagang honesty restores relationship. Amen. Kapag may honesty, walang samahan ang hindi maayos. Pero hanggat mayroong dishonesty, may kahit
1%, 5% na pagsisinungaling dyan. Hindi maayos yan. Anong tawag dyan? Plastikan. Makikita natin yung gustong iparating ng Panginoon na honesty restores relationship. Kanino? With Him. Kasi na-restore eh. Sino? Si Zacchaeus. Kaya nga sabi niya, anak din naman siya ni Abraham. Sino ba si Abraham? Siya ang kaibigan ng Diyos. Ang head ng pinili na bayan ng Panginoon. Siya yung pinakauna eh. Patriarch, di ba? Okay. So, dito sinasabi niya, na-restore siya. Na-restore na yung relationship ko kay Zacchaeus. Nakabalik na siya. At the same time, pinapakita din sa atin dito, kung gusto nyo pong may maibalik na samahan, kailangan po may honesty. Amen? Wala po tayong pagkukunwari. Kasi hanggat may pagkukunwari, wala pong pagbabati, walang pag-aayos. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo sa maraming Christian churches, community, kasama ang mga Baptist people, hindi na to pinipreach. At the same time, wait lang, marami po ang tumatango dito sumasang-ayon pero hindi pinapractice. Alam niyo po bang resulta niyan sa gawain ng Diyos? Pagiging talunan ng gawain. Kasi hanggat nakikita ng Panginoon na ang gawain niya ay hindi united, hindi niya yan ibe-bless. May tanong ako sa inyo, gusto niyo ba kayo ang dahilan kung bakit hindi tayo makakapag-win ng maraming kaluluwa? Gusto mo ikaw yon? Gusto mo ba ikaw ang dahilan kung bakit hindi tayo makakabili agad ng lote at building? Dahil sa pagiging dishonest mo. Gusto mo ikaw yon? Yung bakit hindi tayo makaangat, bakit ang bigat ng kamay ng Diyos sa atin? Kaya mong tignan ang gawain ng Panginoon, ang katawan ni Kristo, na nahihirapan dahil dyan sa dishonesty mo. I suggest, kapatid, kung talagang mahal mo ang gawain na kung saan ka nilagay ng Panginoon at kung talagang digtas ka, gayahin mo si Zacchaeus. Amen? Hindi ko po kayo pinipilit. Ang sinasabi ko, merong decision kang dapat i-take para sa Christ mo. Kung Christ mo siya. At kung naririnig mo ito, isa lang po ang dapat na damdamin natin, yung damdamin din ni Zacchaeus. You must receive it joyfully. Amen? Amen? So, following our Lord Jesus Christ requires turning away from dishonest habits. It is not just words, but action. Kung sinasabi nating disipulo tayo ng Panginoong Yesus at natuto tayo sa Kanya at sa Kanyang salita, ay hindi ho pwede yung gusto natin, gusto pa rin natin. May requirement po. Ano yon? Turning away from dishonest habits. At madalas, itong dishonest habits na ito yung gusto ng laman natin. Ito yung pride natin. Ito yung pag ayaw ko pa. Pero hindi. Si Zacchaeus, hindi niya hinayaang humarang yun. Sa kaka-restore lang na relationship niya sa Panginoon. Alam natin hindi lang siya nagsalita. Kundi umaksyon talaga siya, ibinalik niya yun. Sobra pa nga Yung mga patong na kinuha niya, nilakihan niya yung balik, fourfold. So kung meron po tayong mga nakikita na dapat dating desisyon na gawin ngayon, gawin mo na kasi hindi naman po yung ginawa ni Zacchaeus. Lord, bukas ko na ibabalik. Next week ko na iaabot at iahabol yung fourfold. Ginawa niya yun immediately. Out of joy niya sa Panginoon. Yung iba kasi sa atin, alam na natin, may mali sa atin. Ang ginagawa pa rin natin, dine-delay natin. Yun talagang na-convert, yun talagang may new life, hindi po ganyan. Sabi sa James 1:22, anong sabi? Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So anong pinupush sa atin na desisyon ng Biblia ngayong umagang ito? Kung katulad tayo ni Zacchaeus na na-save, maliban po sa old ways natin na siguro meron tayong mga pandaraya, pandurugas sa mga income natin. Dati, isa pa sinasabi niya dito is, kung meron kang narinig na preaching, huwag ka lang maging tagapakinig. Huwag yung matapos o lumanding lang sa eardrums mo.
o sa tenga mo. Kailangan din makita sa action mo. Na yun naman yung pinakita ni Zacchaeus sa atin. Na yun ang tinuturo ni Santiago o ni James sa atin. Na laman ng banal na kasulatan. Kaya kung Kristiyano ka, dapat ito ang practice mo. We cannot follow the Lord Jesus Christ and keep dishonest practices. So kung narinig mo yung preaching, dapat maging honest. Umamen ka, nag-preach on ka, nag-that's right ka, tama po, tumango ka. Narinig ng lakat, narinig mo rin sarili mo, narinig ng Diyos, narinig ng mga anghel sa langit, pati ni Satanas. Narinig ka, narinig tayo. Wag ka pong matapos lang sa ganon. Kailangan yung dishonest practices, tuldukan mo na rin. Kasi si Zacchaeus, yung dishonesty niya, tinuldukan niya. Paano? Bibigay ko sa mahirap, yung yaman ko. Ibabalik ko yung fourfold na kinuha ko, yung mga kinurakot ko. Tandaan niyo po, honesty is the mark of a changed heart. Inuulit ko ha, honesty is the mark of a changed heart. Kung talagang binago ka ni Kristo, binago ni Kristo ang buhay mo, binago ng King of Kings, Lord of Lords, yung kaharian ng puso mo, dapat po, may pagbabagong makikita. Kung dati sinungaling ka, namumuhay ka, at namumuhunan ka sa pagsisinungaling, pagmamanipula sa sitwasyon, at sa mga taong nagtitiwala sa'yo, dapat ko, tigil mo na yan. Yung dishonest practice na yan. Tsaka, yung mga ganyan po, yung mga nanloloko ng kapwa-tao, nagsisinungaling sa mga nagbigay sa'yo ng buong tiwala, hindi mo dapat isipin na matalino ka, magaling ka, smart ka. Alam mo kaya mo sila naloko? Kasi naging totoo sila sa'yo. Amen. Pero kung naging mapaghinala sila sa'yo, tingin mo mailulusot mo yan? I don't think so. Pero out of love, lalo na kung kapwa Kristiyano mo pa yan, tapos nakita niya yung dating buhay mo ay kalunos-lunos. Di ba, makikita mo yung kanyang damdamin doon bilang kapatid. Hindi ho sinasamantala yan. Hindi ho ine-exploit at pinaglalaruan yan. Tapos at the end of the day, doon sa kwarto mo, ngising aso ka, na para bagang ngiting tagumpay na nakakaloko ka, na mag-isa. Hindi po. Hindi ka po wagi doon. Ang tawag ho doon, nadaya ka ni Satanas. At saka ang pinakamahirap dyan, pag nagsabi ka na ng totoo, yun totoo ka na at nasa katotohanan ka na, baka pagsisihan mo ang resulta niyan. Yung mga dating talagang buo ang tiwala sa'yo at naniniwala sa'yo, kahit gusto nilang ibigay ulit yun ng buo at gusto nilang maniwala, mahirap na. Kasi hindi mo binigyan ng halaga. Kaya nga sabi, di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alam naman natin, old ways, old sinful nature natin, yung tinatawag na pagsisinungaling. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Meron ba talagang bagong nilalang sa'yo? Pwede mo sabihin, intayin mo lang, pastor. Hindi po. Ang iniintay lang ni pastor at ng mga totoong ligtas sa church na to ay ang Panginoon. Hindi ikaw. Hindi namin hinihintay na matatanggal ko din to, tanggalin mo. Minsan, nagsisinungaling tayo. Yung mga estudyante, for example, pastor, pasensya na kayo hindi ako makakasimba. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Pero nakakapasok ka ng school, pero hindi ka nakakasimba. Sasabihin natin, may sakit tayo, nakakapasok ka ng trabaho, pero hindi ka nakakapagsimba. Anong klase yun? Paano natin i-reconcile yun? Kahit gusto kitang tulungan, hindi kita matutulungan. Mga minamahal, mas mahalaga ang honesty kaysa sa malaking kita. Mas mahalaga ang honesty kaysa sa magandang itsura sa publiko. Sa nagsasabi ng totoo, walang kompetensya. Nagtataka lang ako sa inyo at sa maraming Kristiyano, nagtataka ako sa atin, paano natin mukha ang nasasabing hindi ako nagsisinungaling kahit nagsisinungaling ka naman? Aanihin mo yan sa mapapangasawa mo. Aanihin mo yan sa mga magiging anak mo. Aanihin mo yan sa mga kaibigan mo.
Pinapractice mo yan ngayon, yan ang binhing tinatanim mo. Akala mo wala lang yan? Pag nagaganyan ka kay pastor, nagaganyan ka sa leaders, nagaganyan ka sa kung sino mang mga nagtitiwala sa'yo, aanihin mo yan, for sure. And be ready. Be ready. Kasi walang pagiging on guard ang hindi mapapasok ng Lord. Kahit anong pagiging on guard mo, basta alam mo na ang kasalanan ay pinapractice natin, yung dishonesty. May magiging dishonest din sa'yo. Mararamdaman mo rin yung pinagmumukha mong tanga yung tao. Ganon din ang gagawin sa'yo. Tapos makukuha mo yon lahat sa pinagkakatiwalaan mo. Kaya mag-ingat ka sa binibigyan mo ng puso. Baka yung katabi mo ang manakit sa'yo. Nakukuha nyo, mga minamahal? Kasi dapat to pinapractice natin ito. Bagamat hindi siya pinipreach ng maraming tao ngayon sa likod ng pulpit, hindi ibig sabihin, hindi totoo to. Again, you cannot follow the Holy God and keep dishonest practices. Zacchaeus gave half his wealth to the poor and repaid what he stole fourfold. Ito ang pruweba na genuine ang kanyang pagsampalataya at yung kanyang repentance. Ibig sabihin, kung si Zacchaeus took o cheated 100 pesos, he would return 400 sa kanyang stolen amount. So may 3 times extra bilang penalty o amends niya sa mga pinaggagawa niya na corruption. So, si Zacchaeus, pinili niya na maging 4 times, actually, way more than required na po yun eh. Pero kusa siya. Alam niya kasi sa sarili niya may dishonesty siya. Kumbaga, hindi niya kailangan mahuli sa lahat ng pagsisinungaling niya at panloloko niya sa taong bayan. Siya na mismo umamin. Dishonest talaga ako. Sinungaling talaga ako. At dahil doon, ako na maglalagay ng penalty sa sarili ko. Lord, ito ang gagawin ko bilang tanda na nagsisisi ako sa mali kong ginawa. Kahit maghirap ako at kahit ibalik ko pa yan na may ekstrang 3, gagawin ko, mapatunayan ko lang sa'yo na nagsasabi ako ng totoo na mahal kita at masaya ako na Panginoon kita. Ang tanong, ikaw ba ganon? Meron ka bang kayang gawin ngayong umagang ito at sabihin na, hindi ko na kailangan mahuli. Hindi na ako kailangan ilantad ng Lord. Ako na mismo ang magsusuko sa sarili ko. Kasi ganon ginawa niya eh. At ako na rin ang maglalagay ng penalty sa mga ginawa ko. Kasi kasalanan ko. Yun po dapat ang ginagawa natin. Kaya nga sabi ko kanina eh, pag sinabi ko yan sa boss ko, matatanggal ako. Dapat tanggap mo. Kasi pinagkatiwalaan ka ng boss mo eh. Ganon din sa mga tao. Dapat mag-confess ka. Magagalit sila, masisira yung imahe ko. Ganon talaga. Tingin nyo ba nung inamin to ni Zacchaeus, hindi nag-isip yung publiko na, talagang ninakawan mo talaga kami. Naisip nila yon, pero wala nang pakialam si Zacchaeus doon. Kasi wala na siyang pakialam sa magandang imahe, sa maskara. Wala na siyang pakialam doon. Ang pakialam niya, yung inalista ng Panginoon yung maskara, malaya na siya. Kasi the truth will set you free. Amen. Yung 4 na beses na halaga ay sumisimbolo sa tinatawag na pagwawasto. Kaya mo bang iwasto sarili mo? Minsan naghahanap tayo ng tagawasto natin eh. Pero pag binigyan ka naman ng Lord, galit ka. Bakit di mo gayahin si Zacchaeus? Total, matanda ka na. Sinasabi natin, disciple tayo ni Kristo. Ibig sabihin nun, learn. Sige nga, prove it. Wasto natin, sarili natin. Kaya mo ba iwasto ang sarili mo ngayon at sabihin, Lord, nagsinungaling ako. Namumuhay ako sa dishonesty, Lord. Kaya ba natin yon? Yun ang challenge. Hindi po nagtatapos lahat sa pinakinggan o pinapakinggan. Kailangan may gagawin ka. Alam mo naman yun eh. Si Zacchaeus nga, alam niya yung ginawa niya eh. Kaya yung dating buhay na umiikot sa pagsisinungaling, dapat ko, hindi na natin practice yan. Hindi ko ako nagmamalinis sa inyo o nagmamataas ha. Kaya nga papansin ninyo yung preaching natin, lagi ko sinasabi, kahit ako. Kung dati nangungupit ka sa nanay mo, huwag ka na mangupit ngayon. Nangungupit ka sa tatay mo, dapat hindi na. Yung mga magulang din.
Huwag din kayo mangupit sa anak nyo. Anak ko naman yun eh. O, anak mo siya, pero di mo pera yun. Di ba? Tigil na po natin yung mentality na ROI. Di ba? Ang mga anak po ay hindi return of investment. Responsibilidad mo sila. Hindi naman sila ang humiling sa'yo na maging anak mo sila eh. Ikaw ang humiling sa Panginoon, binigyan ka ng responsibilidad. Ngayon, sa atin naman mga anak na nagpakita yung magulang natin ng kabutihan, o kaya pagbabago, kasi dati hindi save, ngayon save na, nagpapakatuwid na, hindi na kailangan sabihin pa sa'yo, gaya mo sa Zacchaeus, may kusa. Nakukuha nyo ho? O, balik naman po tayo sa mga estudyante, total, magtatrabaho kayo. Darating ang panahon, magiging trabahante kayo, employee kayo, at sa mga nagtatrabaho na, kung nakikita mo yung mga katrabaho mo, nagnanakaw sa kumpanyang pinagtatrabahuan nila, huwag mong gawin yon. Kung nagawa mo, itigil mo. At yung pinakamahirap na payo ko, sabihin mo na sa boss mo. Pag natanggal ka, tanggapin mo. Kasi ang pangit naman eh. Nagpe-pray tayo, prayer meeting. Pinag-pray ka namin na magkaroon ka ng trabaho. Pinag-pray ka namin, maumentohan. Hindi naman pala aumento ginagawa mo, umit. Wasak na ang patotoo dyan. Mag-resign ka na. Wala na maliligtas dyan. Mamaya, pag pumunta pa kami dyan ngising aso pa yung iba tatawa-tawa Sabi ito si Pastor, nagtuturo ng honesty Ito nga miyembro niya, yung pinaka-number 1 na dishonest dito. Di ba ang pangit? At hindi lang pangit, kasalanan po yun. Kung dati yung mga fans, dinanakaw, yung mga estudyante dito, doon kasi nagsisimula yan Naging treasurer ka sa klase nyo. Pinambibili mo ng hamburger. Tsaka malaking coke. Pinaiinom mo pa yung mga classmate mo. Ang tingin sa'yo mga classmate, napakagalatin talaga ng taong to. Hindi nila alam, yun yung naguhulog kayo, 5 piso na gagamitin nyo sa Christmas party. Tapos pag dumating yung December, absent ka. Kasi guilty ka, kaya tumakas ka. Anong ginawa mo? Pinagraduate mo lang sila. Paano pinagraduate, Pastor? Ganito. Dahil alam mo na mabubuking ka, bigyan lang ka nag-drop. Tangay-tangay yung pera, di ka na matagpuan. Di ka makontak kahit saan. Deactivated ka bigla. Doon po yan nagsisimula. Nangyayari ba yon? Nangyayari po yun. Pag binigyan po kayo ng talino, gamitin po natin sa katinuan. Mula sa inyo, sa akin, mula sa akin hanggang sa ating lahat. Tsaka pag may client po, inutusan kayo ng boss nyo. For example, accountant po kayo. Inutusan kayo ng boss nyo. Marap kayo sa client, pambihira. Hindi ka nakukontento sa libreng kape. Kailangan yung kape may nakabundle sa loob. Pag naubos, may regalo, nakagoma. Kung ganito ng ganito ba ang usapan, di mailalakad ko kaagad na mabilis to. Diba? Diba? Grabe, no? Pagkaubos nung kape, nung cappuccino, may panggas. Pagkagat doon sa tinapay, nakapalaman, hindi lang corned beef. Meron din pang candy. Lakat ng inabot sa'yo, may nakarolyo. Ay, nako. Yan po ay purong kasinungalingan. Hindi po tayo dapat nai-involve sa mga ganyan. Dapat ngayong saved na po tayo, Christian na tayo, amen? Amen. Kung may ganyan tayong struggle, suko mo na yan. Dapat nga yung sinasabi niyo sa mga prayer meeting niyo nag-i-struggle ako Kayo naman kung sinabihan, hindi para i-chismis, pag-pray nyo talaga. Kasi humihingi na ng saklolo yung kapatid natin Saklolo ka natin. Amen? Amen. Bakit hindi ho natin sabay-sabay ipako yung mga buhay natin sa katotohanan? Katotohanan ng honesty is the mark of a changed heart. Tandaan niyo po, better is little with the fear of the Lord than great treasures and trouble therewith. Proverbs 15:16. Tandaan po natin yan Di baling maliit lang. Di baling middle class lang. Makontento ka na sa subdivision nyo. Kasi yung iba nakatira sa ilalim ng tulay. At least ikaw,
May sumasaludong guard pag pumapasok. Nakukuha nyo ho? Yung makita mo lang dati from squatter, napunta ka sa isang middle class na subdivision, may gate, maayos, safe yung family mo. Better is little with the fear of the Lord. Kasi may great treasure ka na meron namang trouble na kasama. Tandaan nyo po walang nangulimbat na hindi nasiwalat. At kapag meron pagkasiwalat, mai-stress ka talaga sa oras na yan. At yung iba po, hindi kinaya, ikinamatay na nila. Why? Dapat kasi tinigil nila yung dishonesty. Sa Psalm, chapter 37, verse 17, ano nakalagay? A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Tandaan po natin to Ito po dapat ang takbo ng isipan natin. Ito po dapat yung tibok ng puso natin. Di baling konti lang, basta sa harap ng Diyos, nananatili tayo nasa tama at mabuti, matuwid. Better daw yon. Kesa naman yung marami kang kayamanan, pero galing naman sa pagiging wicked. So, wag po natin gawin yan. Ibig sabihin ng a little is too much when the Lord is with it. Yung small amount na binigay ng Lord is more than enough. Yun lang naman talaga kailangan natin Alam nyo kung iisipin lang natin, yung mga excess natin, hindi naman talaga natin nagagamit. Yung mga excess natin, yun yung mga nasayang, yun yung mga na-frustrate tayo. Pero alam mo yung meron ka lang 2 pares, palitan, gamit na gamit Saan ba tayo pinaka napikon? Na bumili tayo na pinaka napikon kasi may nasayang, na-frustrate, nalungkot, tapos biglang may gasusin, tapos halos ka presyo nun. Doon ka na, doon sa excess. Pero doon sa sakto lang, palitan lang, rotation lang, na little, pero nandun ang Panginoon, happy ka doon lagi Actually, di ka happy. Meron kang peace. Doon ka may peace. Doon ka may joy. Kaya po yun na po ang maging natin, set up natin. Yung small amount na to, marangal to Galing to sa pinag-pray ng church na trabaho ko. Hindi ko kailangan patayin ang sarili ko sa sobrang pag-OT at hindi ko kailangang isugal ang malinis na pangalan ko. At yung pinag-aralan ko ng ilang taon at yung testimony ng Panginoon sa buhay ko. Huwag mong ipagpalit yun. Better daw yun. Yung little na yun. Yun po mismo ang sinasabi ng Word of God. Mas mas worth it yun kaysa doon sa huge wealth na na-gain, pero sa dishonesty naman at wala ang Panginoon doon. So, ang key points natin dito, God's presence plus honesty equals blessing and peace. Naulit ko po. So, ano yung magiging key points na dapat nating tandaan sa ine-explain ko na to? God's presence plus honesty equals blessing and peace. Bakit natin sinasabing better yon? Kasi po, you have enough. Wala kang guilt. Wala ka ring fear. Wala kang iniiwasan. Kasi wala kang inargabyado. Amen? Pero yung much money without God plus dishonesty equals trouble. Inuulit ko much money without God plus dishonesty, walang ibang resulta yan kundi trouble, gulo, walang kapayapaan dyan. At the same time, emptiness. Emptiness. Lagi natin naririnig, akala ko pag naabot ko tong pangarap na to, akala ko pag naabot ko tong kasikatan na to, akala ko pag naabot ko tong status na to, itong financial stability na to, pag nandun ako sa peak na, akala ko magiging masaya ako. Pero ano naramdaman nila? Empty. Parang hiking lang yan. Sa unang akyat mo sa tuktok, ganda, di ba? Maganda pa rin ba yan kung 1 linggo ka dyan? Kung 1 buwan ka dyan? 1 taon?
Ikaw lang tao dyan? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Bababa ka. Kasi sa baba, doon talaga tayo dapat nakalagay. Kaya nga mga minamahal, lagi kong sinasabi sa atin, pinapaalala sa aking sarili at sa inyo. Lalaki ang kita pero wag ang ulo. Amen. Aangat ang kabuhayan pero wag ang mga paa sa lupa. Kasi pag nangyari yan sa'yo at nangyari sa akin at nakalimot tayo na little is too much, when the Lord is in it, trouble ang kabuntot. Emptiness. Magre-reap po tayo ng napakaraming stress. Imagine yung buhay ni Zacchaeus. Paglalabas siya ng bahay, tinititigan siya ng mga kapitbahay. Yung mata nila, nagsasalita. Hinahatulan na siya. Kurakot. Mandarambong. Sa sobrang sama yun ng loob ng mga tao. Pero kapag nakontento po tayo sa maliit, pero nandun ang Panginoon, kahit small amount lang yan, maniwala ka sa hindi. Lahat tayo. Walang trouble, walang emptiness, walang stress na dulot ng dishonesty. Mas gugustuhin ko na po yung trouble na testing ng faith ko. Mas gugustuhin ko na yung empty, yung wallet ko, na testing ng faith ko. Mas gugustuhin ko na yung mas stress kasi inuusig ako sa faith ko kesa naman lahat ng trouble, emptiness at stress ko ay galing dahil sa inaani ko yung kasalanan ng pagsisinungaling ko. Hindi natin magugustuhan yan, mga minamahal. Isang buto ng kasinungalingan, sanga-sanga yan sa isang puno. Huwag niyo sabihin, hindi ko kayo sinabihan. Kaya brethren, be like Zacchaeus in this story. Repent and choose less. Inuulit ko, repent and choose less. Kasi less is more. Nakita natin, no? He gave half away and repaid fourfold. Pero ano nangyari? But he gained God's favor. He gained God's salvation. His little with God was better than his huge wealth na galing sa cheating, lying, or should I say dishonesty. SBC family, tandaan natin palagi at isa puso natin na it is always better to have little than much na galing sa dispalko at pangungulimbat. Kahit kaunti lang, kapag may basbas ng banal na Diyos yan, at nakuha natin ng tapat yan, at higit sa lahat, di ba, talagang trinabaho natin, ako naniniwala, nakatingin ng Diyos. Hindi yan natutulog, ayon sa kanyang kalooban at panahon. At yung ibibigay niya sa'yo na reward na makakabuti sa'yo, ha, hindi yung gusto mo, ibibigay niya yan. Kumpara sa yaman na puno ng problema, kasi galing sa kasamaan at kasalanan. Kaya nga, i-consider na natin tong message na to, ngayong umagang ito. Have we truly surrendered all areas of our life, including yung pinagmumulan ng money natin sa Lord Jesus Christ? Ano ba dapat ang isang pamilyadong saint? Saan ba dapat galing ang pinapakain mo sa mga mahal mo sa buhay? Saan ba dapat galing yung tinatites natin, ino-offering natin, kinukommitment natin sa gawain ng Diyos? Ikaw lang ang makakasagot niyan. At alam mo ang sagot kung ibabase mo sa kwento na to ni Zacchaeus at sa mensaheng to. Alam mong dapat sa katapatan at hindi sa pagnanakaw. Alam mong dapat sa katapatan, hindi sa pagsisinungaling. Amen? Ang dapat po nating i-remember is God's love leads to repentance, not license to continue to sin. So ngayong umagang ito, is there dishonesty we need to confess and forsake sa Diyos at sa ibang tao? Hanggat may oras pa kapatid, make it right. Hanggat present pa yung second chance na to sa present life mo, gawin mo na yung dapat mong gawin. At kung meron po kayong ganito, at kung meron po kayong ganito sa inyong nakaraan, at kung meron po kayong ganito sa buhay nyo ngayon, I believe
yung banal nating Diyos ay tinatawag kung sino man na mamuhay araw-araw ng truthfully at may honesty. Choose honesty even when it costs you. Kahit mawalan ka, choose it. Bakit? Kasi a faithful man shall abound with blessing. Kapag tayo ay may honesty sa ating Christian life. Be like Zacchaeus. Fellas, true faith in Jesus produces integrity. At ang integrity na yan ay nakatuntong sa pundasyon ng buhay na nakatindig sa honesty. Kaya be honest like Zacchaeus.